Ayon sa isang pamosong kasabihan, there is no place like home. At bakit nga naman hindi? Gayong sa bahay natin ay nahanap ang comfort na hindi natin kayang mahanap sa isang lugar. Ngunit paano kung ang itinuturing mong tahanan ay hindi nagbibigay sa iyo ng komportableng pakiramdam? Bagkus ay kilabot at katatakutan. Masasabi mo pa ba ang kasabihang there's no place like home? Dear Papa Dudut, good day po sa inyo at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Ako po si Levi at nagtatrabaho po ako sa isang maliit na kumpanya na hindi ko na lamang po babanggitin kung saan. Matagal na po akong tagapakinig ng inyong programa, Papa Dudut. At sinabi ko sa aking sarili na sana isang araw ay makapagbahagi rin ako ng aking kwento. At ito na nga, naglakas loob akong sumulat ng aking kwento sa inyo at dinadalangin ko na sana ay mapag-ukulan ninyo ito ng pansin at ng inyong basahin. Papa Dudut, alam kong marami na kayong narinig o nabasang kwento tungkol sa mga bahay na pinamumugaran ng mga maliligalig na elemento o kaluluwa. At maaring sawa na rin kayo sa mga ganitong klase ng tema. Ngunit gustong gusto ko lang talagang i-share sa inyo ang aking na-experience na kababalaghan. Na ilang taon na ang nakakalipas. 19 years old po ako nang mangyari ang mga bagay na magpahanggang sa ngayon kapag naaalala ko ay kinikilabutan pa rin ako at napapasign of the cross na lamang ako. Akala ko nga sa mga pelikula lang nangyayari ang mga ganong bagay, ngunit lahat ng yon ay akala ko lang pala. Second year college student po ako that time nang sabihin ni mama sa amin ng kapatid ko na magkakaroon kami ng sarili naming bahay. Nakatirik yon sa isang subdivision na hindi rin naman kalayuan sa kung saan kami unang nakatira. Inalok ang bahay na yon kay mama ng isa sa mga malapit na kaibigan niya at maaring ito raw ay hulugan buwan-buwan sa abot kayang halaga at agad din sa aming na-turn over yon, kaya masasabi kong maswerte talaga. Since nagustuhan ni mama ang deal, my mother took the opportunity, Papa Dudut. Isa po siyang licensed teacher sa isang public school na malapit lang din sa lugar kung nasaan ang nasabing subdivision. Malaking advantage din na kinuha niya ang bahay dahil una, mura ito at pangalawa ay napakalapit sa mga lugar na madalas puntahan gaya ng malls, palengke, school at iba pa. Bago pa po kami tuluyang makalipat doon ay nakikipisan kami sa bahay ni Lola na nanay ni mama. Nakalimutan ko po palang sabihin sa inyo na produkto po kami ng kapatid ko ng broken family. At bata pa lamang ako ay naghiwalay na sila mama at papa. Halos hindi ko na nga matandaan ang mukha ng tatay ko, Papa Dudut. Dahil 2 years old pa lamang ako nang umalis siya at 3 months old naman ang bunso kong kapatid noon na si Lily. Opo, ganun kami kabata nang iwan kami ni tatay. Tapos lahat po ng litrato niya ay sinunog ni mama para tuluyan niya na raw itong makalimutan. Nambababae raw po kasi si papa kahit nakasal na sila. At ilang beses na niya itong nagawa kaya hindi na natiis ni mama at nag-decide na ito makipaghiwalay ng legal. Katwiran niya ay kaya niya naman kaming buhayin. Simula noon ay hindi ko na nasilayan si papa. At hindi na rin po ito nagbigay ng sustento sa aming magkakapatid. Ang paghihiwalay nila ang naging dahilan kaya nakatira si mama kina lola. Nahiya na rin si mama sa tagal ng inilagi namin kina lola kaya kinuha na rin niya ang pagkakataon na magkaroon kami ng sariling bahay. Mag-iingat kayo doon anak ha, paalala ni lola kay mama. Nang mga oras na yon ay nag-impake na kami ng mga gamit, Papa Dudut. Kayo rin mga apo, Levi, Lily, mag-ingat kayo dun ha. Tila naiiyak pang sabing muli ni Lola. Oo nga mga apo,
Lagi niyong aalagaan ang mga sarili ninyo ha. Ikaw din anak, Rosa. Segunda pa ni Lolo. Oo naman po, Nay, Tay. Saka wag na po kayong maging malungkot dyan. Ang lapit-lapit lang naman po ng lilipatan naming bahay eh. Talaga tong si nanay at tatayo ang OA. Wika ni Mama sabay tawa. Alam kong dinadaan lamang niya sa biro ang pakikipag-usap kina lolo't lola upang maiwasan niya rin ang maiyak. Oo nga po lolo, lola. Pwede pa naman kaming dumalaw-dalaw dito sa inyo at kayo rin po sa amin. Paliwanag naman ni Lily. Tama po si Lily at Mama, Lolo. Lola, yakang-yaka naming bisitahin kayo. Kaya wag na po kayong malungkot please. Segunda ko naman. Nakita ko namang pinilit ni Lolo at Lola nang umiti ngunit batid ko pa rin ang lungkot sa kanilang mga muka. Saka Nay, Tay, bukas pa naman po ang punta namin dun sa bagong bahay. Ngayon po ay sabay-sabay pa rin tayo maghahapunan. Paliwanag ni Mama sabay yakap sa kanyang mga magulang. Tulad nga ng inaasahan ay sabay-sabay at masaya kaming naghapunan ng gabing yon. Akala mo nga nagpa-despedida kami sa dami ng in-order ni nanay na pagkain. Kinabukasan, linggo alas 11 ng tanghali nang magdesisyon kaming pumunta na sa bago naming titirhan. At kagaya ng inaasahan ay medyo naging mabigat ang tagpo sapagkat naging emosyonal sina lolo't lola nang magpaalam na kami. Nangako naman kaming dadalaw-dalaw sa kanila ngunit hindi pa rin nila mapigilan na maging emosyonal. Ganon talaga siguro kapag tumatanda na mas nagiging mababaw na ang luha. Kuya, sa tabi na lang po, saad ni Mama sa tricycle na sinakyan namin papasok sa subdivision. Kaunti lang naman ang dala namin dahil hindi pa lahat ay inimpake sapagkat ang iba sa mga gamit na dadalhin ay may kabigatan. Gaya ng ilang appliances na kailangan pang isakay sa truck. Ilang damit lang din ang bitbit namin noon sa isang malaking maleta. Ang plano kasi ni Mama ay paunti-unti na lamang dadalhin ang gamit since hindi rin naman gaanong kalayo ang bahay na tinitirhan namin sa lugar nila Lola. Sa maletang nakaimpake ay kasama ang aming mga kumot at ilang maliit na unan na kumasya naman para may magamit kami sa pagpapalipas ng gabi sa bahay na yon. Eto na po ba yun, Ma? Tanong ni Lily. Oo anak, maikling sagot naman ni Mama. In fairness, ang ganda, saad ko naman. Binuksan ni Mama ang main gate gamit ang susing ibinigay sa kanya ng kanyang kaibigan at tuluyan na kaming nakapasok. Sa tarangkahan pa lamang ay masasabi ko ng maganda ang bahay, Papa Dudut. Napapaligiran kasi yon ng ilang mga halamang may makukulay na bulaklak. At ang lapag papasok ay Bermuda grass na talaga namang masasabi kong naaalagaan at namiminti na ang kaayusan. Tahimik din ang paligid lalo na tanghaling tapat dahil nga subdivision yon. Pagkapasok namin sa main gate ay binuksan ni Mama ang front door gamit pa rin ang susi na ibinigay sa kanya ng kanyang kaibigan. Nang gawing yon ni Nanay ay tuluyan naming napagmasdan ang loob ng bahay. Maayos yon, Papa Dudut, at masasabi kong maganda talaga. Hindi man ito sobrang kalakihan ngunit sapat na yon sa amin dahil 3 lang naman kaming maninirahan doon. Meron yung 4 na kwarto, 2 sa kaliwang bahagi ng bahay at 2 naman sa kanan. Merong simpleng sala, main kitchen at dining area. Wow, in fairness Ma ha, hindi ka nagkamali sa bahay na ito. Ang sabi ni Lily na nagustuhan din ang interior ng bahay. Aba syempre ako pa ba? Magaling yata ang mama ninyo. May pagmamalaki pang sabi ni Mama. Iba ka talaga Ma, kaya love na love kita eh, ang sabi ko naman. Pagkatapos noon ay lumapit ako sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Nakita naman kami ni Lily at agad ding lumapit sa amin para makiyakap na rin. Ako itong mga dalaga ko ng bola na naman. Wala akong pera ha, pinang-down na natin sa bahay. Isa pa iniyayakap niyo lang ako kapag may kailangan kayo. Ang biro pa ni Mama sa amin. Grabe siya, wala kaming kailangan Ma. Sadyang na-appreciate lang naman namin ang effort mo sa lahat ng bagay. Hindi ba ate?
ang turan pa ni Lily. Tama si Lily ma. Saludo ako sa iyo kasi sinikap mong igapang kami sa kabila ng hirap na nararanasan mo. Ang sabi ko naman. Mga anak, karapatan ninyong magkaroon ng magandang buhay at hanggat kaya kong ibigay sa inyo yon ay gagawin ko hanggang sa mawalan ako ng hininga. Yan na naman si mama eh. Mawalan ka agad ng hininga. Hindi ka pa mawawala mama. Aabot ka pa ng 500 years old. Eksaheradang sabi pa ni Lily. Grabe ka naman anak. Pagpahingahin mo naman ako. Huwag namang isagad sa 500 taon. Natatawang sabi pa ni mama. O sige mga 300 na lang ma. Biro pang muli ni Lily pagkatapos noon ay sabay-sabay kaming nagtawanan. I love you ma. Ang sabi ko at muling yumakap sa kanya. Mahal ko rin kayo mga anak. At bago pa tayo magkaiyakan dito, tara na't ayusin na natin tong mga gamit natin at nang masimula ng paglilinis. Kinagabihan ay napagdesisyon na naming magsama-sama muna at matulog sa sala since hindi pa nalilinis ng maayos ang kwarto. Malinis naman po ang bahay nung lumipat kami roon papadudot pero iba pa rin kapag kami ang naglinis. Mas makakasigurado kami. Naglatag lang kami sa floor tiles ng makapal na tela na nagsilbing sa pinamin at doon ay magkakatabi kaming matutulog ng gabing yon. At ng mga sandaling yon ay nangyari ang unang nakakatakot na karanasan na naranasan ko sa bahay na yon papadudot. 11:30 na ng mga oras na yon. Tulog na si mama at ganoon din si Lily. Kadalasan po kasi maaga talaga silang nakakatulog kumpara sa akin dahil nahilig po ako sa pagbabasa ng e-book na may genre na love story. Bukod doon ay hindi rin talaga ako makatulog ng mga oras na yon kahit napilitin ko pa. Ewan ko ba siguro ay namamahay din ako kaya ganon. Abala ako sa pagbabasa habang kinikilig pa nang bigla ay makakita ako ng kung ano sa peripheral vision ng isang figurang itim na dumaan. Saglit kong itinigil ang pagbabasa dahil sa labis na gulat. Inilapag ko ang aking cellphone at pagkatapos ay buong tapang na bumangon. Kahit paunti-unti ay parang binabalot na ng takot ang aking sistema. Dahil madilim ang kabuuan ng bahay at isang malamlam na lampshade na lamang ang nagsisilbing tanglaw ng paligid ay binuksan ko ang flashlight ng aking cellphone at iginala ang liwanag nito sa pamamagitan ng pagtapat nito sa madilim na sulok ng bahay. Nang wala naman akong nakita ay muli akong bumalik sa pagkakahiga at ipinagpatuloy ang pagbabasa. Hanggang sa maya-maya ay nakarinig ako ng kalansing na mga gamit sa kusina na otomatikong nagpataas ng aking balahibo. Muli kong itinigil ang pagbabasa at pinakiramdaman ko ang paligid. Napakunot noo pa nga ako sa labis na pagtataka ng isiping bakit tumutunog ang mga kutsara at tinidor sa kusina na para bang may gumagalaw na mga yon. Nadatnan na namin ang mga gamit na yon sa bahay na nilipatan namin papadudod at marahil ay galing yon sa dating nakatira sa bahay. Ilang saglit pa ay tuluyang nalaglag ang mga kutsara na nasa pamingganan at lumikha yun ng malakas na ingay. Gayon man ay hindi man lang nagising sina Mama at Lily sa lakas ng tunog na nilikha noon. Sino naman magbubukas ng pamingganan? Tanong ko sa aking sarili. Mahina at pabulong lamang ang paraan ng pagsasalita ko noon. Matapos malaglag ng mga kagamitan na nasa kusina ay sinundan naman ito ng mga yabag ng paa na medyo mahina ang pagkakatapak sa sementadong sahig. Sa puntong yun ay talaga namang tinabla na ako ng takot kaya naman nag-decide akong magtalakbong ng kumot kahit na mainit at malinsangan ang panahon. Habang nasa ilalim ng kumot ay sumilip ako sa malit na butas dahil gusto ko pa ring malaman kung kanino nang gagaling ang malit na yabag ng paa. Unti-unti ay narinig ko itong papalapit sa sala na hindi naman kalayuan sa kusina. Pinanatili kong alerto ang aking sarili sa maaari kong makita. Naisip ko pa nga na kapag hindi kakayanin ng sistema ko ang aking makikita, ay talaga namang sisigaw ako. Nang bigla ay nakarinig ako ng pusang nagmiyaw
Paulit-ulit niya yung ginawa hanggang sa mapagtanto kong yun pala ang pinanggalingan ng mga mahihinang yabag ng paa. Napabuga na lamang ako ng malalim na buntong hininga nang dahil doon pagkatapos ay inalis ko ang kumot mula sa pagkakataklob sa aking katawan. Pusa lang pala, sabi ko nang naiinis sabay amba sa pusang kulay itim na patuloy sa pagmiyaw. Nagpatuloy ako sa pagbabasa nang malamang ang kinakatakutan ko ay isa lamang palang pusa hanggang sa hindi ko na malayang tuluyan na akong nakatulog sa labis na pagkaantok. Papadudot naging okay naman ang unang 2 linggong pananatili namin sa bahay na yon. Na-transfer na rin ang mga malalaking kagamitan at appliances. Ilang araw mula nang lumipat kami doon. Masaya naman ang unang 2 linggo namin doon ngunit ang saya ay napalitan ng takot. Habang tumatagal kasi papadudot ay tila bumibigat ang pakiramdam ko sa bahay na yon. Nariyang minsang pakiramdam ko ay may nakatingin sa akin sa bintana ng aking kwarto. Lalo na't kapag gabi at iniiwasan kong bukasyon dahil malinsangan ng panahon. Nakabukas naman ang electric fan ngunit hindi sapat yon. Lalo na't mainit din ang hanging ibinubunga noon. Hindi pa kasi kayang magpa-install ni mama ng aircon dahil may kamahalan at marami pa ring mga gastusin. May mga pagkakataon din na minsan may nahahagip ang peripheral vision ko na itim na figura na minsan ko na ring nakita. Gayunman ay hindi ko na lamang yon pinapansin. Iniisip kong madalas ay dala lamang ng pagod yon o guni-guni ko lamang. Ngunit lahat ng akalang yon ay tila napatotohanan ng minsang pumunta sa bahay ang mga kaklase/kaibigan ng kapatid kong si Lily para gumawa ng group project Papadudot. Pasok kayo, anyaya ni Lily sa kanyang mga kaklase. Ako naman noon ay naghahanda ng tanghalian nila dahil nasabihan kami ni Lily na magpapapunta nga siya ng kaklase sa bahay. Agad namang nagsipasok ang mga kaklase ni Lily at pagkatapos ay nilagay ng mga ito ang hinubad na sapatos sa shoe rack na nasa likod ng pintuan. O kain na kayo, aloko. Pinagluto ko sila noon ng pinakbet at piniritong tilapia. Wala noon si mama at nasa trabaho. Ako naman ay walang schedule ng pasok na time. Sarap na sarap noon ng kaklase niya sa niluto ko at ipinagmalaki pa ako ni Lily sa mga ito. Naya naman ako nang gawin niya yon, ngunit alam ko naman na hindi sa pagmamayabang masarap talaga akong magluto, Papadudot. Matapos nilang kumain ay agad silang nagsimula sa paggawa ng kanilang school projects. Habang ako naman ay nilinis ang kanilang pinagkainan at pagkatapos ay bumalik ulit sa pagbabasa ng e-book sa aking cellphone. Since wala rin naman akong mga assignments na kailangang tapusin o sagutan. Sa kalagitnaan ng kanilang ginagawa ay nagpaalam ang isa sa mga kaklase ni Lily na makikigamit ng banyo dahil naiihi na raw ito. Makalipas nga ang ilang minuto paglabas niya mula roon ay tinanong siya ng aking kapatid kung ayos lang ba ito. Dahilan upang mabaling ang atensyon ko doon. Oo, ayos lang ako. Casual na sagot nito. Alam kong sinasabi nitong ayos lamang siya ngunit sa palagay ko ay hindi. Namumutla kasi siya, Papadudot, at napansin kong parang hindi siya mapakali. Nangyari yon the moment na lumabas siya ng banyo. Wala pa mang ilang minuto ay nagsabi na ito na uuwi na sapagkat tinahanap na raw siya ng kanyang nanay. Emergency lang daw, pasensya na ha, mauna na ako, paalam pa nito. Nagmamadali nitong binitbit ang bag at walang lingon na lumabas ng bahay, Papadudot. Talabis naming ipinagtakang lahat. Okay lang ba si Tracy? Curious na tanong ng isa sa mga kaklase ng aking kapatid. Hindi ko nga alam parang ang weird naman niya, sabi pa ng isa. Hayaan nyo na, baka emergency lang talaga. Ituloy na natin tong ginagawa natin. Saad ang kapatid kong si Lily na alam kong napapaisip na rin ngunit hindi na lamang pinag-ukulan ng pansin ang bagay na yon. Ako naman noon ay napaisip din sa kung ano talaga ang nangyari sa kanilang kaklase. Ngunit nang bumalik ako sa pagbabasa ng e-book ay nawala din yon sa aking isipan. Nang sumapit ang gabi ay kinumusta kami ni Mama ang buong araw namin at naikwento ni Lily na sa bahay sila gumawa ng project kasama ng mga kaibigan na classmates niya rin.
Noon din ay naalala ko ang nangyari sa kaklase niya na tinawag nila sa pangalang Tracy. Kinamusta mo na ba yung isa mong kaklase, Lily? Tanong ko sa aking kapatid. Ha? Bakit? Ano nangyari? Nagtatakang tanong ni mama habang patuloy sa pagkain. Yung po kasing kaklase niya, ma. Biglang namutla pagkatapos gumamit ng CR. Hindi naman po namin alam ang dahilan. Ang kwento ko. Emergency nga raw, Ate Levi. Baka may nangyari sa family niya. Pero hindi ko alam eh. Mamaya after ko maghugas ng plato, iti-text ko yun at kukumustahin ko siya. Sagot naman ni Lily. Baka naman kaya namutla paglabas ng CR hindi kayo nagbuhos ng dumi ninyo. Ang biro ni mama at agad kaming natawa ng dahil doon. Yak, kadiri ka mama. Agad na reaksyon ni Lily sa biro pa ni mama. Mama naman, saad ko pa nang natatawa. Pagkatapos noon ay natawa na rin si mama sa sarili niyang joke. Natapos kaming masaya sa hapagkainan, Papa Dudut, ngunit ang saya ng gabing yon ay napalitan naman ng kilabot na magsimula na kaming matulog sa kanya-kanya naming mga kwarto. Papa Dudut, gaya ng dati bago matulog ay nagbabasa ako ng e-book bilang pampalipas oras at pampaantok na rin. Ewan ko ba, hindi kasi ako nakakatulog agad kapag ipipikit ko na lamang ng basa ang mata ko. Siguro ay nasanay na rin ang katawan ko sa ganong routine. At gaya pa rin ng dati ay kilig na kilig ako sa aking binabasa. Nang bigla ay makarinig ako ng malalakas na tila mabibigat na yabag ng paa. Pamilyar sa akin ang eksenang yon hanggang sa maalala ko ang unang gabi namin sa tinitirhan naming bahay. Ngunit sa pagkakataong yun ay alam kong hindi lang basta pusa ang mga yabag na yon dahil mas malakas yon. At dinig na dinig ang paglapat ng paa sa sementadong sahig. Nang dahil doon ay agad na umusbong ang kaba sa aking dibdib. Dahil nasa loob kami ng kanya-kanyang kwarto at natatakot na rin akong lumabas ay nag-decide na lamang ako na i-text si Lily para tanungin kung naririnig niya rin ba ang malakas na bakas ng paa na hindi ko matukoy kung saan ang gagaling. Parang kasing malayo ito na malapit. Basta Papa Dudut, hindi ko maunawaan. Narinig mo ba yung yabag ng paa sa may sahig? Tanong ko sa pamamagitan ng pagpapadala ng text message sa kanya. May ilang minuto akong naghintay sa reply ng kapatid kong si Lily ngunit wala akong natanggap na tugon mula dito. Tinignan ko pa ngang mabuti kung nag-send ang text message ko noon at nakarehistro naman doon ang salitang send. Nangangahulugan na natanggap nito ang ipinadala kong mensahe. Naghintay pa ako muli ng ilang minuto, Papa Dudut, ngunit hindi pa rin ako nakakuha ng message mula sa kanya. Kaya naman inassume ko na marahil ay nakatulog na yon sa labis na pagod. Pinakaramdaman ko ang yabag ng mga paang narinig ko. At nang dumako ang tunog noon sa tapat ng pintuan ng aking kwarto, ay tumigil ito na siya namang nagpatindig ng aking balahibo. Sinubukan kong silipin ang ilalim na bahagi ng pintuan ng kwarto ko ngunit napagtanto kong wala nga palang siwang yon kaya hindi ko makikita kung may tao o wala sa labas. Maya-maya pa'y tila bumigat ang pakiramdam ko at para bang niyayakap ako ng malalamig na hangin. Katakataka pa ngang nalaglag ang digital alarm clock ko na nakapatong sa bedside table dahil flat surface naman yon at walang dahilan para malaglag yon. Unless ay nasa edge ng bedside table. Alam ko at sigurado ako nasa gitnang bahagi ko yon nilagay kaya nakapagtataka na nalaglag yon. Dahil doon ay napilitan akong tumayo para pulutin ang aking alarm clock at ganoon na lamang ang naging takot ko. Nang biglang nakarinig ako ng alulong ng aso sa kung saan. At kasunod doon ay ang pagdinig ko ng yabag ng paa na naging dahilan ng sobra kong pagkahilakbot. Sa mga pagkakataong yon ay nag-decide na lamang akong matulog at itigil na ang pagbabasa dahil hindi ko na kinaya ang takot na nararamdaman ko. Papa Dudut, hindi doon natapos ang mga masasama at nakakatakot na karanasan na maging si Lily at mama ay naranasan na rin. Isa sa mga pinaka-worst ay nung isang gabi na kung saan ay abala ako sa paggawa ng school project na ipapasa sa susunod na araw. Alam nila mama na kapag may ginagawa ako na related sa school ay nagkukulong na lamang ako sa kwarto at hindi nagpapaistorbo. Lalabas lang ako kung kakain na at kung may iba pang kailangang gawin.
Alas 7 ng gabi yon at ilang minuto na lamang ay mag-aalas 8 na base na rin sa oras na nakarehistro sa aking cellphone. Frustrated na ako noon dahil hindi ko pa natatapos ang aking project at bukas na ang pasahan nang bigla ay nakarinig ako ng katok mula sa labas ng pintuan ng kwarto ko. Dalawang magkakasunod na katok yun at pagkatapos ay narinig ko ang boses ni Lily. "Ate, nandito na ako," ang sabi pa nito. "Okay." Yun lang ang nasabi ko dahil nga sa seryoso kong tinatapos ang aking ginagawa, Papa Dudut. Besides ay ginawa niya lang ang pagkatok para ipaalam sa akin na naroon at nakauwi na siya galing sa school. Si Mama naman ay gagabihin daw dahil may mga importante pa silang aasikasuhin ng mga co-teachers niya. Matapos kong sumagot ay wala na akong natanggap na tugon kay Lily. Pagkatapos noon ay bigla na lamang ako nagulat sa lakas ng kulog at sinundan yun ng malakas na buhos ng ulan. Dahilan para lumamig ang paligid, ngunit alam niyo po, ang mas nakakapanlamig ng mga sandaling yon, Papa Dudut. Nakatanggap ako ng text kay Lily na nagsasabing gagabihin daw siya ng uwi dahil tinatapos nila ang kanilang props para sa school play. Doon ako parang binuhungusan ng isang timbang tubig na puno ng yelo sa labis na pangangatal. Napatanong ako sa aking isipan kung gagabihin si Lily sa school ay sino ang kumatok sa pinto ng kwarto ko, nakaboses ng kapatid ko. Halo-halo na ang nasa isipan ko ng mga oras na yon, Papa Dudut. Halos sumabog ang aking ulo sa kakaisip ng sagot sa mga tanong na hindi ko mahanapan ng konkretong kasagutan. Agad kong sinabi kay Nana yon and thank God ay naniwala naman siya sa akin dahil siya mismo ay minsan na rin palang nakaranas ng mga bagay na mahirap ipaliwanag sa bahay na yon. Nag-share din si Lily ng creepy experience niya sa amin ni Mama nang minsang mag-isa lang din siya sa bahay. Sa mga nagtatanong kung ano ang nangyari kay Tracy na kaklase ni Lily, na minsang lumabas ito ng banyo at namutla. Ayon dito, nang minsang kumustahin siya ng aking kapatid ay isang malaking itim na figura daw ang nakita nito sa loob ng banyo at naging mabigat daw, Papa Dudut, ang aura na dala nito. Sabi pa nga nito na maaaring yun daw ay bantay ng bahay at hindi niya gusto na marami at iba't ibang tao ang pumapasok doon. Well, I think that explains tungkol sa figurang itim na minsan ay nakikita ko sa aking peripheral vision. Kung hindi niyo rin po may tatanong, ayon kay Lily ay may third eye ang kaibigan niyang si Tracy. At pagpasok pa lang nito sa nilipatan naming bahay pag-uwing araw nito galing sa bahay namin ang minsang gumawa sila ng school project ay nagsuka daw ito sa labas para ilabas lahat ng bigat na nararamdaman niya. Sinabi din ni Lily na ayon kay Tracy ay hindi nito ginawa ang pagsuka sa loob ng bahay namin dahil baka ma-offend daw ako at isipin kong kaya siya nasuka ay dahil sa pagkaing inihanda ko sa kanila. Papadudot sa kasalukuyan ay hindi na kami nakatira sa bahay na yon. Hindi na rin ninusisa pa ni Mama kung ano ang background ng bahay na dapat ay dati niya pang ginawa bago ito bilhin. Hindi niya na rin kinuwento ang mga naranasan naming kababalaghan dahil ayaw ni Mama na isipin itong gumagawa lang siya ng dahilan para tanggihan at hindi na ituloy ang paghuhulog ng bahay. Hindi na rin po kinuha ni Mama ang down payment at ilang buwang na ihulog niya dahil nahiya na rin siya sa kaibigan niya. Bago ko po tapusin ang kwentong ito, isang tip lamang ang maibibigay ko sa lahat ng mga listeners na nag-aasam na magkaroon ng bahay at yon ay laging alamin ang background ng bahay na bibilhin ninyo, lalo na't kung matagal na itong naitayo at may dati nang nagmamay-ari. Maraming salamat muli, Papa Dudut, sa pagbibigay ng chance na mabasa ang liham kong ito. Sana'y nagustuhan nyo ito at sana rin ay bigyan po kayo ng Panginoon ng lakas upang marami pa kayong mabasang liham. Lubos na gumagalang, Lebby. Maraming salamat sa iyong pagpapadala ng liham, Lebby, at salamat din sa tip na ibinigay mo sa ating mga masusugid na tagapakinig. Sana ay nasa maayos din kayong kalagayan ng iyong pamilya at dalangin ko ang kapayapaan ang sumalubong sa inyo sa bawat araw. Ito po ang inyong si Papa Dudut. Magandang gabi at maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya.
sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.